So ang Retroid Pocket guys, naglabas siya guys ng tatlong model ng pare-pareho guys ng specs. Una dyan guys, syempre yung Retroid Pocket 5, yung pinakasikat. Pangalawa guys, yung Retroid Pocket Mini. Then ito naman guys yung pangatlo, yung Retroid Pocket Flip 2. Actually, na-unbox ko na to pero para makita nyo lang yung itsura niya. Yan, so Retroid Pocket, so Flip 2. Then ang binili ko guys na color is yung GameCube na color, which is purple. So pag na-open natin siya guys, syempre ang laman niya lang is yung Retroid Pocket Flip and syempre yung kanyang USB cable. Yung manual guys nasa ilalim, so hindi ko na ipapakita kasi usually hindi naman natin binabasa yon. So sa may taas, L1R1, L2R2. So dito guys sa left side, so meron siya dito guys na butas para sa lanyard. Then sa ilalim, para sa memory card, charging port, and syempre 3.5mm jack. Tapos dito naman guys is yung volume plus and syempre volume minus. Sa harapan niya guys, medyo kakaiba yung design niya, parang may nakalagay na Pac-Man. So guys, quick specs lang tayo. So ang processor niya is Qualcomm Snapdragon 865 with Adreno 650 na GPU. Then ang kanyang RAM is 8GB na LPDDR4. Yung kanyang storage is 128GB lang, no? So medyo maliit yung storage niya. So kailangan talaga natin dito ng memory card, lalo kung marami kang games na ilalagay dito. Yung display niya guys is 5.5 AMOLED screen. Then ang OS nito guys is Android 13 at ang battery niya guys is 5000 mAh. And sa loob niya guys, syempre 5 inches na screen, tapos dalawang analog stick. Ito, nakabaon siya kasi nga pag kinlose natin to, yan, hindi siya maapektuhan. Then syempre D-pad and YXBA. Naka-design siya para sa Nintendo. Tapos nakalagay dito select, start, then home button and syempre yung power button niya. So dito naman guys is yung kanyang fan, no? So ito yung intake, tapos dito guys yung palabas. So ang charging speed niya guys is 27 watts. So mabilis siya guys mag-charge and matagal siya guys malobat. So huwag na tayo guys magpatumpik-tumpik, no? So pros and cons kaagad tayo guys nitong handheld na to. So unang-una guys sa pros niya, syempre yung clamshell design niya. Ito nga yung pinakadahilan ko kung bakit ito yung binili ko kasi 'di ba? Oh, ganda. So pag ino-open natin siya guys, no, pwede siyang ganyan, yan, naka-angle, or pwede rin siyang idiretso nyo na siya. So maganda guys, kapag clamshell design guys, is protektado yung mga pyesa niya. Kamukha ng screen, o di ba? Hindi siya maapektuhan, pati guys yung mga button and itong analog na to. Kasi usually guys, kapag ganito yung form factor ng handheld mo, so bibili ka pa ng case. Diba? Case sa ilalim and syempre case sa ibabaw para guys itong mga analog nito ay hindi to masira pag nilagay mo siya sa bag mo. Pero ito guys, kapag sinarado mo siya ng ganyan, protektado na lahat. Yan, wala na siyang naka-expose bukod lang dito sa mga button sa taas. So screen, mga Joy-Con guys, pati mga button, lahat guys is matatakpan niya na, no? So usually dito ay hindi mo na kailangan ng case dito. And wala pa ako guys nakikita na case talaga nitong Retroid Pocket Flip, no? So for me hindi na kailangan ng case nito kasi nga yan, no, protektado na siya. Pangalawa guys na kinagandahan dito is very portable siya. Kasi tingnan nyo, ang liit nito pero 5 inches siya. Kasi nga pag kinlose mo to na ganyan, yan, sobrang liit niya na lang. Halos kasing laki na lang siya nito. Itong RG35XX. O ito guys, RG35XX Pero yung screen nito guys is 3.5 inches lang. Unlike dito na 5 inches screen siya guys, no? So mas malaking yung screen. Pero guys, yung size nilang dalawa, yan, halos magkasing laki lang sila. Then pangatlo guys na maganda dito, syempre Snapdragon 865 to. Akala ko dati na kapag hindi 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3 ay medyo mahina yung kanyang performance, pero nagkamali ako dun guys, no? Kasi ito, any games na ibato mo dito, kayang-kaya niya. So again guys, ang front end o ang launcher ko na ginagamit is yung Daijisho, no? So ba't Daijisho guys? Kasi pwede mong ilipat-lipat yung settings mo, no, from here. So nilipat ko lang siya dito. So hindi na ako mahihirapan guys ng kaka-setup ng bawat handheld. So yung baka kasi nagtataka, sir, paano mo na aayos lahat ng handheld mo ng mabilisan? So ang dahilan lang yan guys is Daijisho, no? So pwede mo siya guys i-download sa Play Store for free. Tapos ganito na guys yung magiging itsura niya, no? Magmumukha na siyang handheld. So lahat ng emulator guys is available naman sa Daijisho. So front end lang yan guys, ibig sabihin nun, siya lang yung pinaka-skin mo. Pero yung mga emulator talaga guys ay isa-isa mo pa rin i-download yon. So hindi ko ituturo sa inyo guys kung paano mag-download ng emulator. So ito guys yung mga naka-install ko dito. So meron akong Wii U, meron akong Wii, Nintendo Switch para matesting natin, Super Nintendo, PlayStation, PSP, PS2, Nintendo Entertainment System, Neo Geo, and so on. So wala namang point guys na i-testing pa natin yung mga family computer, yung mga NES. So diretso na tayo guys dun sa malalakas na emulator, no, kamukha nitong PS2. So library lang natin. Then testing natin to guys, syempre lagi natin tinitesting, which is yung God of War 2. Hirap talaga itong emulate, lalo kapag medyo mahina yung device mo. Then sumunod guys, kung na-emulate mo ng PS2, dito ka naman guys mahihirapan sa God of War. So bago natin guys laruin, no, ipakita ko sa inyo yung settings natin. So sa graphics guys nakalagay GPU renderer, OpenGL, tapos up to 2 times guys na native. Doble guys yung resolution sa PS2.
Yan, makikita nyo naman guys na kahit na 2 times yung resolution natin, smooth pa rin siya. Yung mga button niya guys, ang sarap pindutin. Very smooth. Hindi siya masyadong clicky. Siyempre yung screen niya, ang ganda kasi OLED screen to guys. Di sasakit yung mata mo dito kahit na ilang oras mo tong laruin. Okay, so yan guys yung testing natin ng God of War, no? Baka mapasarap naman yung paglaro ko dito. So next natin guys, testing natin PSP. To Chains of Olympus, God of War rin. Halos lahat guys ng God of War natapos ko na, pwera na lang yung Ascension. Kasi hindi raw maganda yon. Saka yung DLC ng Ragnarok, which is yung Valhalla, hindi ko pa siya natatapos. Pero God of War 1, 2, 3, yung Ragnarok, saka yung unang God of War sa PS4, PS5, natapos ko na yon. Favorite ko kasi guys mga hack and slash eh. Yan, so makikita nyo na smooth siya. So tingnan rin natin guys yung settings niya. Ito guys, makikita nyo dito na 4 times resolution siya. So naka 1080p siya. Yan, pero wala pa rin siyang problema. Which is okay na yan, 4 times no. Kasi kung itataas mo pa yan, OA na masyado yon. Hindi mo na makikita guys yung kinagandaan ng resolution ng 4 times, sa 5 times, 6 times, 7 times, 8 times. So wala na yun. 4 times guys, mapapansin mo pa guys na mas gumaganda siya. So bakit natin guys tinataasan ng resolution? Kahit guys medyo luma na yung games, kapag tinaasan mo ng resolution is para siya guys nagiging remastered edition. Yan, so okay rin guys yung testing natin ng God of War. So next natin guys, syempre may mga nagtatanong kung kaya ba nito mag-emulate ng Nintendo Switch. So pag malalakas guys na mga gaming handheld kamukha nito, syempre kamukha nito, kaya niya guys mag-emulate ng kaunti. Again guys, kaunti lang na mga games ng Nintendo Switch. So kung Nintendo Switch lang rin naman yung lalaruin mo, emulate mo dito. Na mas maganda guys, bumili ka lang ng Nintendo Switch na OLED. So halos same price lang naman sila, pero talagang lahat ng Nintendo Switch games is malalaro mo dito sa Nintendo Switch na OLED. So ito guys, try natin yung Super Mario RPG. Yung guys, smooth na smooth naman siya. Pero guys, huwag kayong umasa na lahat ng Nintendo Switch games ay gagana dito. So kapag nag-emulate kayo guys, marami itong mga settings. Kung hindi ka masyadong techie, mahihirapan ka dito, no? So para hindi ka masyadong mahirapan, kung gusto mo lang talaga maglaro, yung talagang plug and play lang. So ito na lang guys yung bilhin mo, no? Nintendo Switch na lang. Kung usually guys, lalaruin mo is mga Nintendo games. Pero guys, yung mga Mario games, usually gumagana siya sa mga emulator. So exit lang natin. Then ito guys, papakita ko sa inyo yung ibang games. Ito, Jujutsu Kaisen. So testingin natin ah. Yan o, tignan nyo. Sira. Parang green screen lang siya. Yan o, wala kayong makita. Diba? So hindi siya nagwo-work. Pero dito sa Nintendo Switch, walang problema to. Itong Jujutsu Kaisen. And mapapansin nyo dito na baligtad yung kanyang controller. So dito yung A, ito naman, dito yung A. So baligtad siya, no? So kailangan mo siyang i-map lagi. Unlike kapag ka sa Nintendo Switch talagang naka-ready na kaagad siya. So plug and play lang talaga guys lahat ng games sa Nintendo Switch. Ayun, no? So working dito sa Nintendo Switch, walang problema. Pero dito, hindi siya gumagana. So ang dami guys na na-testing ko na games na hindi gumagana kahit na dito pa sa Aya Neo Pocket Evo. Ito yung pinakamalakas na Android handheld ngayon eh. Hindi rin guys gumagana yung mga Nintendo Switch games dito, no? So ang problema nun guys, hindi na mismo yung hardware. Ang problema nun guys is yung compatibility niya na. So again guys, yung ibang games di na natin testing, no? Kasi sure naman na gagana yan dito. So doon naman tayo sa may apps. So testingin natin ay itong Genshin Impact. And pakita ko sa inyo guys yung settings niya. So lahat siya guys is naka-highest siya. Yan, so nakalagay na nga dito overclock eh. Pero hindi naman siya naglalag, hindi naman siya nagda-drop. Ang problema lang talaga dito guys is yung kanyang mapping, no? So kailangan mo talaga siyang i-mapping bago gumana guys yung mga button dito. Kasi pag hindi mo to minapping, walang mangyari. So dito mo siya kokontrolin. Eh para saan pa tong mga controller na to, no? Hindi natin gagamitin. So screen mapping natin, i-on natin siya ulit. And makikita nyo guys na nag-work na siya ng maayos. And issue pa dito guys, sa mapping naman ito yung camera. Yan o, pagka ginalaw natin to, di ba dat maayos yan, ganyan-ganyan lang yan. Di ba maayos siya? Pero kapag ito naman yung ginalaw natin, for rotating the camera, ganyan o, ganyan yung mangyari sa kanya. So mahirap siya. Ito lang guys yung isa sa mga cons na games sa Genshin Impact, no? So yung camera niya guys di siya gumagana, no? So lalaruin mo siya dito rin yung camera. Yan. So hindi ko pa alam kung ano yung fix doon. Pero kung user kayo guys ng Retroid Pocket Flip 2
And alam niyo yung fix dun guys, no? Mas maganda i-comment down below nyo, no? Para marami guys matuto. So next natin guys na i-testing ay ito, Diablo Immortal, no? So ito yung favorite kong game. Favorite ko rin siyang tine-testing. So pakita ko sa inyo yung settings. So nakita nyo naka 60 FPS. So again, wala pang ultra. So image sharpening natin. Tapos lahat guys naka-high, ano? Tapos yung iba very high. Yung ray tracing, hindi naman yan na-on. Yan, so makikita nyo guys na smooth rin siya. And pangalawa guys na kinagandahan dito, no? Automatic naka-map yung mga button sa Diablo. So papansin nyo guys, ang pinapapress dito is letter B. Pero pag pinress ko yung B, walang mangyari. So nangyari letter A siya. So pwede natin baguhin yan, no? Kasi nga naka-Xbox style siya. So gagawin natin siyang retro style or parang sa Nintendo. So pag pinindot na natin yung B, yan. So nag-work na siya ngayon. Yan, so super smooth, 60 FPS, di nagpi-frame drop. Subukan natin sa maraming kalaban yan, kahit marami siyang kalaban. Yan, makita nyo na smooth pa rin siya. Yun, nakakuha ng amulet. So ito guys, try natin yung Roblox. Ito yung kinakaadikan ng anak ko ngayon at ng mga pamangkin ko. At ng asawa ko guys, itong Grow a Garden. Yan, so working naman siya guys. Ayan ang Roblox, so wala ka naman magiging issue dito. Yan, so ang issue mo lang dito, ito, paano mo siya ma-select, no? So kailangan mo siyang i-touch talaga. Kasi mahihirapan ka kung isa-isa mo siyang i-select eh. So ito yung ginagamit yan guys, yung D-pad, pang select. And try rin natin to, itong Stumble Guy. Kung tatay ka and gusto mo makipaglaro sa anak mo, ito sobrang easy nitong laro na to, Stumble Guys. Gagawin mo lang dito is magkakarera lang kayo. Binawasan nila, 24 lang. Dati 32 players yan eh. 32, nagiging 16, tapos nagiging 8. So ito guys, di mo kailangan ng mapping. Automatic na itong namamap. Pati camera, maayos. Then yung movement, maayos. Jump, maayos rin. So nakalimutan ko sabihin kanina guys, yung speaker niya front firing. So nandito sa harapan. So mas maganda guys kapag yung speaker nasa harapan, no? Kasi mas maganda yung tunog niya talaga. Kaysa nasa gilid, kaysa nasa ilalim, kaysa nasa ibabaw. Ito kasi guys, ang speaker nito nasa ilalim eh. Itong Ayaneo Pocket Evo, yan o. So nasa ilalim yung speaker niya. Itong ROG Ally X guys, nasa harapan yung speaker niya. Itong Nintendo Switch 2 guys, nasa ilalim rin yung speaker niya. So ito guys, mas maganda kapag nasa harapan yung speaker na mga gaming handheld mo. So ang next na pros natin guys, syempre, hindi ko napapahabain nyo, no, yung AMOLED display. Iba talaga guys pag AMOLED yung screen mo. Sobrang ganda guys ng AMOLED. Then next guys is yung kanyang Hall Effect na joystick. So sa mga first time nakanood sa akin, ang ibig sabihin guys ng Hall Effect ay hindi na siya nag-i-stick drift. Hindi kamukha ng Nintendo Switch at itong Nintendo Switch 2. So hindi siya mga Hall Effect, no. So alam niyo naman yung issue sa Nintendo Switch, kaya nga ito pinalitan ko rin to ng Joy-Con. Ito yung pinalit ko. Yan, kasi ito guys naka Hall Effect rin to. So hindi na to guys nagdi-drift. Kasi ang problema guys kapag hindi naka Hall Effect, balang araw gagalaw mag-isa yung karakter mo nang hindi mo siya pinapagalaw, no. Kasi nga ito guys, nasira na to. So sumunod guys na nagustuhan ko dito ay itong mga trigger niya. So harap likod, hindi kamukha nung sa RG35XX, no. Mahirap siyang abutin eh. Ito lalo oh. Yan o, ganun siya. Yan, ito guys, ang trigger niya is kamukha rin guys ng controller sa PlayStation, sa Switch. Yan, so buo siya. So harap likod, sobrang solid ng battery life na ito guys. 5,000 mAh. So ang estimation to nun guys, no, malalaro mo to ng mga 8 to 12 hours, no. So mas matagal to guys malobat kaysa sa cellphone mo. And sumunod guys, so halimbawa guys, nasa bus ka or nasa train ka or nagko-commute ka, tapos bababa ka na doon, so pwede mo na tong i-close. Yan, so mag-i-sleep lang siya. Tapos kapag gusto mo na ulit maglaro, i-open mo lang siya, nandoon ka pa rin guys, doon sa screen kung saan mo siya guys kinlose. Then syempre guys, kapag may flip, meron siyang satisfying sound eh. Ayan o. Kaya gusto kong ginaganito to eh. Ayan o. Nalakasan ko. Oh. So doon naman tayo guys sa mga cons niya. Unang-una guys, yung ergonomic para sa akin. Kasi hindi siya masarap hawakan. Hindi kamukha nitong Ayaneo Pocket, no? So meron siyang umbok doon sa may likod. Yan, no? Kaya masarap siyang hawakan eh. Talagang dinisign siya para sa kamay. Ito, tingnan nyo to. Yan, no? Pag hinawakan mo siya, ay may awang. So hindi mo naman siya pwede iganyan yung daliri mo. Yan, so hindi siya komportableng hawakan. Tapos pag naglalaro ka, ganito yung itsura. Ito nga yung like ko nirereklamo, di ba? Yung dalawang daliri mo na pinapatungan niya. So masakit siya guys, katagalan pag naglalaro ka. Hindi ka mukha ng mga ganito talaga guys. Or kahit itong ROG Ally X lang guys eh, no? Masarap siyang hawakan eh, kasi meron siyang umbok dito eh. Itong Nintendo Switch rin guys, no, hindi rin to masarap hawakan kasi flat rin yung likod niya, no. So parang ganoon guys yung feeling kapag ito yung hawak mo, no. So hindi siya ganoon ka-komportable. So sumunod guys na reklamo ko dito ay yung kanyang angle guys, no. Kasi dalawa lang yung angle niya, either na ganyan nga or diretso. Kasi pag ginanyan mo lang siya, pag nahawakan mo lang siya ng konti, hindi siya naglalak eh. Ayun, no? So naglalak lang siya guys pag ganyan, and naglalak rin siya pag diniretso mo siya na ganyan. So next guys na hindi ko nagustuhan sa kanya, yung tuktok niya. Ewan ko ba't ganito guys yung design niya, parang Pac-Man. Tapos dito naman sa gitna niya, ito,
Ang laki ng puwang dito, no? So sana meron pa silang nilagay na extra button dito. Ang kamukha nitong Ayaneo Pocket Evo, no? So meron pa siyang extra button dito eh. Yan, itong dalawang to. Itong ROG Ally X rin guys, no? Meron rin siyang button dito. Yan, dalawa na extra pa. So sana guys, no, nilagyan pa nila dito ng design or ng button. Yan dito para hindi naman siya mukhang awkward. So ang conclusion ko dito guys, no, kung gusto mo nang nafi-flip, yan, kasi nga magiging very compact siya. Kasi nga guys, 5 inches screen, pero kapag kinlose mo siya na ganyan, halos kasing laki na lang siya nitong Anbernic na RG35XX Age. Tapos kung gusto mo guys malaro lahat ng Android game, and syempre guys, emulation up to Nintendo Switch. Pero again guys, hindi lahat ng Nintendo Switch games is malalaro mo dito. Or any handheld guys na nandito, no? So hindi mo guys malalaro talaga lahat kasi compatibility nila talaga yon. Tapos mga PS2 games, Wii games, Wii U games, no? So bagay na bagay sa ito. So ang magiging problema lang siguro dito is yung itong movable parts, no? Syempre pag may gumagalaw na ganyang parts, syempre balang araw maaari itong masira. Pero sa ngayon naman, ilang beses ko na to finlip, di naman siya nasisira eh. So kung gusto mo guys malaman kung saan ba legit na nakakabili nito, no? So maglalagay ako guys ng link sa may description section ng video na to, at make sure lang guys na yung link na yun ay i-click nyo para siguradong ito yung mabili nyo. So kung nakatulong naman sa ito, huwag mo kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre i-like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga bagong upload na mga video about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam!